So, ayun, gaano kaya katotoo mga ate at kuya na binato ng folder si Pop Shekels, ni Ma'am Shekels, no? Well, may mga naka-witness. Sabi ni Miss Marlica nga, ayun, binato daw ng folder. Bakit babatuin ng, o baka yung appointment ni Attorney Vic? Di ba parang nire-appoint yan ni Pop Shekels eh. Tapos nga na John Tok yan sa, di umano na jombag sa mata yan. Sabi ni Lady Drag, ni Mother Dragon, o baka yung appointment papers nakalagay sa folder, ibinato kay Pop Shekels. Kasi bibigyan pa ulit, di ba, ES nga, di ba, Executive Secretary si Attorney Vic. Tapos magiging Chief of Staff na siya of the President, something like that. After maalis na Executive Secretary. So nag-away sila. Parang ang gusto kasi mangyari daw ni Ma'am Shekels ay wala talagang maging pwesto na si Attorney Vic. Kasi si Ma'am Shekels ang iintindi na sa mga appointment, something like that, no? Tangking-tangki pa diyan si Kuting na wala namang impluwensya yan si Jowawawa ko sa appointments. Pero syempre dahil asawa ko, paminsan-minsan matatanong ko yan, abogado yan eh, sabi ng palusot ni Kuting noon, no? Pero sa tingin ng marami ngayon, si Ma'am Shekels talaga ang nasusunod sa paglalagay ng tao, no, sa pwesto. Okay. So, dito sa video na ito, nabanggit nga po na binato ng folder si Pop Shekels. And then hindi lang yan. 'Di ba? Marami pang mga pananakit na ginagawa si Ma'am Shekels daw. You know what? Hindi kasi daw, sino ba nagsabi na ba? Kasi SAS. Hindi raw po kasi politiko si Ma'am Shekels. Kaya sanay siya na ang gusto niya lagi ang nasusunod. Ang mga politiko kasi baka marunong mag-adjust. Right? Marunong silang siguro kontrolin ang sarili nila dahil may mga public na pwedeng makakita sa kanilang mga actions. Kailangan nilang ng matinding pakikisama, right? Makipagkapwa, ganyan. So, in a way, na-adjust ng politiko yung kanilang ere, yung kanilang tayog ba. Dapat nagpapakumbaba, na lumalapat sa tao. Ito naman si Kuting parang walang pakialam sa mga nasa laylayan. Oh. Pero si Queen B or si Ma'am Shekels, hindi siya politiko, so hindi siya sanay na, 'di ba, na natatanggihan, ganyan, na hindi siya sanay na mag low profile, magpaka down to earth, right? Magpakumbaba, magkaroon ng humility. Lahat ng gusto niya nasusunod. Thank you FPJ of Bulacan. So, mismo nga si Pop Shekels ang nagsasabi niyo na yung ticket sa Miss Saigon. Wala naman silang ticket pero pinandilat-dilatan siguro nila yung guard doon sa gate. Napapasok pa rin sila. Sabi, I'm gonna marry this woman. Sabi niya, di ba? Kasi hangang-hanga siya noon sa diskarte ni Queen B. Tapos, ano pa ba? Yung ayaw daw sumakay ng mga economy. Even business class, ayaw daw sumakay ni Ma'am Shekels kapag nagka-travel. Gusto daw ni Ma'am Shekels mga coach kineme. No, gusto niya mahaba ang leg room kapag bumabiyahe or lumilipad. Samantalang ako, lagi na lang nauuntog ang tuhod ko, lagi na lang akong si economy. Kailan ko kaya mararanasang makasakay ng business class, no? Kung si Ma'am Shekels nga, ayaw talaga kahit business class, gusto coach kineme, no? So, pwedeng humilata, matulog, di ba? Sa sarili nila yon, yung area na yon, ganon, no? May pa-wine pa yun habang nasa ere, sana all. So, hindi nga talaga siya sanay na mag-low profile. Kaya siguro ganyan siya, mapanakit. At one point, sinabi ni Queen Bojaquera, nandudura. Tsaka kita nyo naman, di ba, nandidila siya. Hanap ako ng picture muna bago natin panoorin yung video, ha. Nandidila. What kind of behavior is that, bata? Hold on. Hanap pa rin ng picture niya. Ayan. Nakita ko kaagad, talagang infamous si Ma'am Shekels sa kanyang pandidila. Anong behavior yan? Anong attitude look at that, naka-Filipiniana ka, nandidila ka, ayun, sagwa ng dila doon. Hanap pa tayo na bang picture? What kind of behavior is that? Ano ang gusto mong patunayan? Ano ang gusto mong iparating? Na nandidila ka, ayun, nandidila. Itong naka-green siya mga ate at kuya, yan yung inauguration ni VP Sara sa Davao. Sino ang dinidilaan niya sa Davao? Yan yung suot niya na mukha siyang traffic aid.
Yung green na may blue na stripe. Ito namang sa baba, inauguration, nandyan ako mga ate at kuya, nakaharap siya sa amin habang dumidila ng ganyan. Nandyan ako, naka-Filipiniana rin ako sa baba nung dumila siya. Okay, you know what, kung sino yung medyo itong dinidilaan ni Ma'am Shikels na area ay nandyan nasa likod kami sina Miss Maharlika nandyan, nakaharap sa kanila. Kasi itong kinaroroonan ni na PBBM ay stage yan ng National Museum of Culture and the Arts. Parang stage yan. In between them, nasa stage, and then nasa baba, merong kalsada. Doon dumaan yung mga yung mga banda, ganun, mga sundalo, ganun, kung sino-sino pa mga dumaan doon, nagmamarcha-marcha, di ba? So may kalsada dyan in between. So dito sa baba, nandito si na Miss Maharlika, nandito ang media, may media box dyan, may media parang covered kasi yun may bubong. Nandun yung Katol Network, GMA, News 5, lahat ng media nandun. Si na Miss Maharlika nandyan din sa baba, lagpas ng tabing kalsada. Ganun, no? And then sa likod ng media box nandun kami. So kung may dinidilaan si Ma'am Shikels, ang dinidilaan nito sina Miss Maharlika, familiar faces, and even sina Small Laude. Hanap tayo ng picture ni Small Laude. Baka may makita ako. Oh, kasama si yung ate, itong mayamang babae. Sino nga to? Alice Eduardo. Ito may babae pa ngang maganda dun, ganda-gandang babae, mukhang beauty queen. Eto si Small Laude, mga ate at kuya, attending, ayan Asan na yun? Eto, Small Laude attending the inauguration. Ayan, sa TikTok. Nandun siya sa baba, mga ate at kuya. Sana walang audio para hindi ako makopyright, ha? Naku, ano ba yan? Yan, Small Laude. Yan, nasa baba. Ay, ano ba yan? Pwede bang i-post? Nasaan na yun? Nawala na, oy. Naunsa man ni. Anyway, play natin ulit. Pause. Small Laude. Di ba? Post mo naman, oy. Baka Small Laude yan. Itong may mga ribbon-ribbon, itong National Museum, stage yan mga ate at kuya, kaya nga may bubong. Nandun si na PBBM sa banda doon, sa gitna. Small Laude nandito, may mga upuan. Si na Miss Maharlika nandito rin. Nasa likod naman kami. Nasa likod kami nila. Nasa medyo ganun pa. No? Nandun kami malapit sa mga puno-puno sa may golf course. O ayan, nandiyan si Small Laude. So kung dumila-dila noon si Ma'am Shi, ang dinidilaan niya, yung grupo ni na Small Laude. And mukhang kasama si Alice Eduardo, yung ating mayaman. O, di ba may picture nga din ng kung ano man ang bihis. Ayan Ayan, inauguration. Picture nila. Kalkal muna tayo. Yan, Small Laude. Ganda ng damit, di ba? Di ba yun ang suot niya? Ayan Yan. Kita nyo? Yung parang powder blue, tapos parang silhouette. Ate niya, Alice Eduardo, apakayaman. Nandun sila sa baba. Imagine, apakayaman yan, nasa baba lang. Wala doon sa stage, may mga tao doon nakatayo, nakaupo sa stage, may mga upuan, nandun si na Senadora Amy. So, sino ang dinidilaan ni Ma'am Shikels? Malamang may mga ilit na nasa baba na parang pinamumukha niya, sorry kayo, nandyan kayo, nandito ako. Kami na ang may power ngayon. I thought, mga ate at kuya, nung nandidila siya, since nandun nga sa baba, sina Miss Maharlika, sina Joe Smith, at kung sino-sino pang mga supporters, not sure if Attorney Glenchong was there, sabi ko, ay, ang cute naman ni Ma'am Shid, kumbaga parang nakikipagbiruan siya kina Miss Maharlika. Nandun din kasi, kasama ni na Small Laude. Ang alam ko, may picture nga si Miss Maharlika at si na Small Laude. So, sabi ko, ay, ang cute naman ni Ma'am Shid, dinidilaan niya. Parang parang biruan, parang asaran ba? Sabi ko, ang cute naman, parang nakikipagbiruan, parang playful, baga, mischievous si Ma'am Shi.
Sabi ko, nakakatuwa naman si Ma'am Shio nandidila, napaka mabiro or something. Diyos ko po mga ate at kuya, yun pala ay pagpapamukha na sa mga elite na nasa baba. Nandyan kayo, nandito kami. Diyan lang kayo sa baba. My God! Anyway, pakinggan natin yung video kasi dito sasabihin kung ano pa yung mga mapanakit pala si Ma'am Shekels, mga ate at kuya. Let's listen nga po. Okay. Siyang kwento, sabi niya raw, meron daw siyang sinet up na appointment with me kay Bongbong, lunch daw yun, tas hindi daw ako pumunta dahil mas pinili ko raw mag-party. So ako naman pa, una-una hindi nangyari yung eksenang ganon. Ikalawa, kung totoo man yun, ibig sabihin hindi ako gutom. Gusto ko pa mag-party kaysa makipag-meeting ako na appointment for the position. Yes. At least, Baby Dragon. Okay, Baby Dragon, makinig ka. Kahit wala kang limpak-limpak na salapi, your dignity and your reputation is intact. Tama yan. Hindi tama naman kasi yan, no? Halimbawa, kasi, Diyos mio, ang dali-daling maging milyonaryo, no? Kung sasang-ayon ka lang sa gusto nila. Totoo. Diba? Which is evidence right now, di ba? O, siya na rin na nagsabi. Sabi niya, kung hindi ko lang daw ang sinayang ang mga oportunidad, magiging katulad ko raw siya. Ganon. Parang ganon. Kung in-accept mong maging bagman ka o maging part ka ng mafia at sindikato, multimillionaire ka na nga. Pero Mother Dragon, Baby Dragon, kung gusto niyo makatrabaho si Mother Ahas, you have to contend with the possibility na sasakalin kayo, literally, o batukan kayo sa ulo. Just like what he did to those two people that I have seen. Sandali, Yung isa, yun na nga sinabi ko. Namatay yung internet. Nag-present, ha? Yung si Adrian, yung head ng internet doon sa headquarters. Namatay bigla yung internet, nawala. Na-cut off yung Indian na nag-present. Sa harap naming lahat, nagmi-meeting kami, sinakal niya, balik mo yan kaagad. Paano yung sakal? Yung isa naman, namatay yung laptop. Paano sakal yung gano'n? Ginanya niya sa liig. Ginanya niya. Nakatayo si Adrian ginanya niya. Sinakal niya. Balik mo agad yan. I mean, everybody was shocked. Yeah, anong reaction pala ni Adrian, Brother Dragon? Siyempre, Mother Dragon, wala kang magagawa. Boss mo yun Siyempre, i-work. Nabalik yung internet at nabalik nga. Yung isa naman, yung binatukan niya, magpipresent yun, namatay bigla yung laptop. Nag-restart yata. Binatukan ni Mother Ahas. Mother Ahas. What do you expect? Kung yung si Kuti nga, ginombag sa loob ng eroplano noong September of 2022 on the way to New York, di ba? So, alam mo yung ginombag niya si Hello Kitty sa si Kuting. nang binatukan ni Galema si Hello Kitty. Okay, si Galema. Yan na lang, mas maganda Galema. Di ba? Okay, Galema. Okay. Galema si Hello Kitty. Kasi, correct me if I'm wrong, Atty. Glenn, ikaw naging politiko ka. Kasi, iba yung mag-asawa kayo, iba yung ang relasyon is presidente tapos citizen ka. At that time, sa aeroplanong yun, hindi kayo mag-asawa. You are a citizen and the president and Bongbong is not your husband. He is the president of the Republic of the Philippines. Alam mo, pag nangyari yan sa ibang bansa, kahit sa Amerika, kahit sa ang matinong bansa, halimbawa, yung asawa ni Biden, sinapak si Biden sa harapan, ay day, baka ginurgur ka ng Secret Service kahit asawa ka pa. Kasi, yes. Kasi, ibig you sabihin are threatening the life of the president. It's not your husband, that's the president of the Republic of the Philippines. Yes. Hindi, tapos na yung hindi na kayo mag-asawa dyan. Si Bongbong is a property of the state. I agree with that. Yes. I agree with that viewpoint ni Baby Dragon. Aside from that, pinakita lang ni Lisa sino ba yun? Galema ba yun? Galema.
Galima, Marami siyang, ni marami siyang Galima. pangalan. Si Ahas na lang kasi ako Marami doon siyang sa kanya pangalan. Ahas. Depende kasi sa topic. Okay. Kung smuggler ang pag-uusapan natin, Lisa smug siya. Ngayon, ahas siya. Okay. Kung si Hello Kitty is the occupier of the office, yung office of the president, dyan lahat yung paggalang ng tao. Because that's the ultimate leader of the republic, the person that represents every Filipino. Tapos ito, si Ahas, jujumbagin mo lang yung presidente, parang ininsulto mo na rin lahat ng Pilipino. Kumbaga, that's a condescending attitude. At It's a nakikita threat. na, It's a threat, actually. at ito na we witness. Yeah, I agree with that. I agree with David Dragon about Ito ha, Okay. So, yun nga, sabi nga ni Miss Maharlika, nawi-witness naman na kung sino-sino sa loob ang ginagawa ni Queen Galema. Bakit hindi nila sinasaway? Takot ba sila? Kailan sila magsi-speak up? Kung ang mismong leader ng Pilipinas ang ginaganyan, what does it say about his character? Mahina siyang nilalang? Pala sabi dito ni Bega Warp, yung pandidila daw ni Ma'am Shikels doon sa inauguration, yun daw ay parang symbolism na parang, 'di ba, yung message niya ay nabudol namin kayo. Tama, no? Itong picture ba na to? Nabudol. Tama ba, Ma'am Shikels? Can you comment on this na yun ang tumatakbo sa isip mo, Ma'am Shikels? Nabudol namin kayo. And now, dahil nabudol mo kami, ganyan ang behavior mo na parang mas mataas ka sa Pangulo ng Pilipinas. Kung binabalahura, kung binabato-bato lang, or kinakaya-kaya ang Pangulo ng Pilipinas, anong klaseng Pangulo meron tayo, mga ate at kuya? Kung tutuusin, walang power si Queen Bee. Siya ay citizen lang. Wala siyang pwesto sa gobyerno tapos ginaganyan niya ang Pangulo natin. Ay, dapat nga daw talaga yan na naboboldjack. Hindi lang naboboldjack, di ba? Baka napupusasan dapat yan. Itinutumba sa lupa kapag ka nahuli na pagbubuhatan ng kamay. Kasi threat sa buhay yun yung mga pananakit. Right? Assault yun . Pumapayag yung Pangulo natin siguro na ganun-ganunin na lang. Kasi ang daming mga tao may sinasakal. Right? Bakit kailangan mong manakal dahil lang na-interrupt yung isang Indiano sa pagpipresent dahil nawala ng internet? Gaano ba ka-reliable ang internet sa Pilipinas, mga ate at kuya? Kasalanan ba minsan yan ng IT expert kung na-disconnect? Ako nga nagla-live dito, naka-fiber connection ako, nag-disconnect pa tayo . Hindi reliable ang internet sa Pilipinas. Tapos mananakal ka ng empleyado mo dahil lang sa ganung mishaps or whatever, sa ganung hiccup sa inyong presentation. Kasi nga ang guest daw nila, Indiano. Tapos gano'n ano magagawa nyo? Ay gawa nyo ng paraan na magkaroon ng maraming internet provider sa Pilipinas. Hindi yung mananakal ka ng empleyado mo dahil mapapahiya ka sa Indiano nagpe-present. Ay wala naman silang balak pag-igihin ang buhay natin . Mukhang meron na ba? Nag-improve na ba tayo? Magto 2 years na . Paki-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.